Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Diyos marahay na aga Luzon, maumpay na aga Visayas, at maradyaw na buntag Mindanao. Kamusta kayo? Ang bilis ng araw at midweek na agad. Sa mga estudyante na papasok ngayon sa eskwela at sa mga magtatrabaho sa opisina, be ready para sa panibagong challenges na inyong haharapin. Sa lahat ng inyong gawain ngayong araw, importante ay nakaredy din tayo sa lagay ng ating panahon. Kaya tutok lamang dahil live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV na naghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon at pwede nyo ring balikan ang aming mga reports. Bisitahin lang ang YouTube account ng Panahon TV. Ako po si Eunice Suntayas, ang inyong makakasama ngayong Wednesday morning, January 25, 2017. Life is too short to miss its simple wonders, kaya pagmasdan ang ganda ng pagsikat ni Haring Araw, ito ay sa ganap na 6:25 ng umaga. At inaasahan naman itong lulubog ganap na 5:52 ng hapon. At para sa mga detalye sa lagay ng ating panahon, live nating makakapanayam ngayon ng isa sa mga Pag-asa weather forecaster, Ms. Glyza Escollar. Magandang umaga po, Ms. Glyza. Sa mga nakalipas na araw po ay nakaranas ng mga malalakas na mga pag-ulan dito sa bahagi at malaking bahagi ng Luzon. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung anong weather system ang umiiral dito? Magandang umaga sa iyo, Eunice, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Nitong ang mga nakaraang araw ay apektado ng tail end ng cold front ang Mindanao, samantala amihan naman ang nakakaapekto sa Luzon. Ang tail end ng cold front ay nagdulot ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na mga pag-ulan sa Mindanao, dahilan para muling bahain ang ilang lugar dito at inaasahang magpatuloy po ang mga pag-ulan sa susunod pang 3 araw. At dahil po dalawang weather system sinabanggit ninyo, Ms. Glyza, ano po ba yung nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa? At para po sa ating mga kababayan, ang nilalaman ng ating 5 AM weather forecast ay eto po. Dahil po sa tail end ng cold front ay apektado po ang Mindanao. Asahan po dyan ang mahina hanggang katamtamang ulan at pagkidlat, pagkulog. Samantala, apektado naman ang amihan ang Luzon, maging ang Kabisayaan. Kaya naman po asahan sa Luzon at Visayas at ay asahan po ang mahinang mga pag-ulan. Ngunit magiging malakas po ang mga pag-ulan dito po sa may bandang Quezon at Aurora Province dahil po sa topografiya o epekto ng topografiya dyan sa lugar. Ayan po, at Ms. Glyza, kaugnay po nito, dahil po malaking bahagi ng Pilipinas ang nakakaranas ng mga pag-ulan, wag na wag po ninyong kakalimutan ang panangga sa ulan dahil nga po dalawa yung weather system na umiiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Paghandaan po ninyo yung epekto ng hanging amihan na ito ay mahina pag-ulan at dulot nga nitong tail end of a cold front dito sa silangang bahagi ng Mindanao, yung mga katamtamang mga pag-ulan. At Ms. Glyza, dahil po sa dalawang weather systems na ito, saan po ba nakataas ang gale warning sa bansa? Actually, maraming karagatan po natin ang hindi pwedeng pagpalautan ng ating mga kababayang naglalayag. So simulan po muna natin dito sa Luzon. Bawal po sanang maglayag o bawal po maglayag yung ating mga kababayan na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dito po sa Calayan, Babuyan, Batanes at dito po sa Ilocos Norte, Cagayan, Isabela, Aurora at dito po sa may Isabela, kabilang na rin po ang Aurora Province, Quezon Province kasama ang Polillo Island, Camarines Provinces, Catanduanes, Eastern Coast ng Albay, Eastern Coast ng Sorsogon, kasama na ang Ticao Island. Bawal din po pumalaot sa Northern at Southern seaboards ng Mindoro Provinces kasama ang Lubang Island, maging dito po sa Northern Coast ng Palawan. At nakuha naman po natin ang Kabisayaan. Bawal pong pumalaot dito po sa may Panay Island maliban po sa Capiz. At bawal din po sa Guimaras, bawal din sa Negros Occidental, maging sa southern coast ng Negros Oriental at dito po sa may bahagi po ng Siquijor,
eastern coast ng Cebu at dito po sa may eastern coast ng Leyte, southern Leyte, maging dito po sa may northern at eastern Samar at dito po sa Camiguin ay bawal din po at maging dito po sa Davao Oriental, Davao Occidental, Zamboanga del Norte at nabanggit ko na rin po yung Camiguin at bawal din pong pumalaot dito sa bahagi po ng dito nga po sa bahagi ng northern coast ng Zamboanga del Norte. At ayan po yung ilang lugar na hindi pwedeng pagpalautan, halos buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, inuulit ko po, malaking bahagi po ng mga baybaying dagat dito sa Pilipinas ang nakataas sa gale warning. Kaya po, pinapayuhan po namin yung mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot at patuloy na tumutok sa mga updates na ilalabas ng Pag-asa dito sa Panahon TV. At last question na po ito, Ms. Glyza, sa mga susunod po bang araw ay mayroon tayong nakikitang sama ng panahon na maaaring mabuo o pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Actually, yun sa ngayon ay wala pa po tayong nakikitang sama ng panahon na umaaligid dito po sa ating Philippine Area of Responsibility. So wala po tayong inaasahang sama ng panahon na pwedeng mabuong bagyo sa mga susunod na araw. Muli po nakapanayam natin ngayon ng isa sa mga Pag-asa weather forecaster, Ms. Glyza Escollar. Maraming salamat po sa inyong ibinahaging impormasyon para sa amin ngayong araw na ito. Huwag po kayong maglilipat ng channel Balitang Astronomiya, ating alamin sa aming pagbabalik. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.